Bukod sa 5 haligi ng Islam, mayroong 6. 6 na paniniwala. Bukod sa 5 haligi ng Islam, mayroong 6 na paniniwala ang mga Muslim. Una, ang mga Muslim ay naniniwala kay Allah or naniniwala sa Diyos. Pero itong paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na si Allah ay walang kahalintulad. Hindi siya katulad ng tao, hindi siya katulad ng hayop, ni isa man na inabot ng iyong kaisipan. Kaya mga Muslim, kapag halimbawa nagsasagawa sila ng sala, wala ka makikita mga larawan o mga anyo. Wala ka makikita mga picture. Bakit? Kasi nga wala pang nakakita sa Diyos habang ikay nandito sa lupa. So dito, kapag ang isang tao sa paniniwala niya nag-iisang Diyos, ngunit mayroon siyang sinasamba or niluluhuran na anyo or santo or anuman picture, iyan ay huwad. Huwad na Diyos. Sapagkat sabi ka, wala pang nakakita sa Diyos. Maging si Adan, hindi niya nakita ang Allah. Hindi sa ayaw magpakita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi natin makakayanan. At dito sa babasahin ito, mga kapatid, magiging malinaw sa iyo. Ayan, magiging malinaw dito. Maliit lang ito na basahin. Pwede niyong bitbitin kahit saan. Nag-iisa lamang siya. Ito paniwalaan ito na si Allah. Hindi siya nagkaanak, hindi siya pinanganak. At wala sa kanya kahalintulad. Iyon ang kanyang katangian na ipinakilala niya kanyang sarili sa banal na Quran. Sa surah Al-Ikhlas, masabi ng Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabi niya, sabihin mo Muhammad, si Allah ay ahad, nag-iisa. Allahu samad, wala siyang pangangailangan. Ang Diyos natin, hindi niya kailangan kumain, matulog, uminom, or mamatay. Wala siyang kamatayan. Hindi sa kanya inaano yan. At lalong-lalo na, hindi siya kumakain, hindi rin umiinom. Hindi siya pagkutan Diyos natin kapag halimbawa kumain at uminom, sigurado yan kapag nabusog, saan pupunta kapag nabusog? Saan pupunta bro? Sa banyo. Papayag ka ba magdadasal ka? Diyos mo na doon pa sa kubeta? Think it. Kaya ang talino ng tao, hindi pinagbabatayan dito, cum laude tayo. Hindi ganoon. Hindi porkit cum laude ka, matalino ka. Mas maganda sana kung cum laude ka, tapos kilala mo, Diyos mo, sinasamba mo. Di ba bro? Tama ba ako, kapatid? Hindi dito pinagbabatayan. Ang iyong tinapos, ano man tinapos mo, maging isa ka man astronaut o ano man. Eh pagdating sa pagsamba sa Diyos, sumasamba ka sa bato, sumasamba ka sa kahoy, sumasamba ka sa larawan. Eh, nasaan? Talino yung pinagkaloob sa'yo ng Diyos. Sumalinaw sa Islam. Lam yalid walam yulad. Hindi siya pinanganak at hindi nagkaanak. Bakit? Kasi kung ang Diyos mo ipinanganak, magiging problema natin yan. Dahil ibig sabihin doon, baka magkaroon pa tayo ng lolo na Diyos, tiyuhin ng Diyos, pamangkin na Diyos, apo na Diyos. Kaya nililinaw lamang na Diyos. Sabi niya, hindi ako nagkaanak at hindi ako anak. Hindi ako pinanganak. At sabi niya, walam niya kullahu kufuwan ahad. Walang sa akin mga kahalintulad. So malinaw sa Islam, hindi na kinukusyon ng ganun. Kaya pag sinabi na, isa lang ang Diyos, yes, nag-isa lang. Hindi yung isa, naging tatlo. Mahirap yun. Paano nangyari yun? Yung isa, magiging tatlo. Tanggap ba natin yun? Walang tatanggap nun. Maliban na lamang kung ayaw mong tumanggap ng katotohanan. Okay? Pangalawang paniniwala ng mga Muslim, ang mga Muslim naniniwala sa mga anghel. Baka akala natin, mga Muslim naniniwala sa mga anghel. Pero kaiba ito mga anghel na paniniwala ng mga Muslim.
Hindi katulad ng anghel natin na pinaniwalaan na nagpakasabit lamang sa mga Christmas tree. Di ba? Maliliit. Ang paniniwala ng mga anghel, itong mga anghel na ito, nilikha sila saan? Saan galing sila? Anong pinagmulan nila? Ang tao nilikha mula saan? Mula sa lupa or putik or alikabok. Ang anghel nilikha naman sila mula sa liwanag. Allahu Akbar. First time yung narinig ang anghel nilikha mula sa liwanag. Itong mga anghel na ito ay wala silang kalayaan ni tulad natin na tayo malaya. Pwede tayong sumuway sa Diyos, pwede tayong sumamba hindi, maniwala hindi, walang problema sa atin. Pero itong mga anghel, wala silang kalayaan. At mayroon silang kanya-kanya na mga pakpak. May mga kanya-kanya sila may papak, may 700, may 4, may 5, gano'n. Hindi para pareho. At ang original na laki nito, hindi mo isip. Magugulat ka, yung original na laki. Ang sinabi ng Propeta Muhammad SAW, yung taga-bitbit ng trono ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na anghel, nung siya'y umakyat sa kalangitan upang kuhanin ang batas ng sala. Ng taga-bitbit, mula sa kanyang earlobe hanggang sa kanyang balikat, lalakbay ng 700 na paglalakbay ng isang pangkarnero maglalakbay. Gaano kalaking anghel na yan? Maaaring magugulat tayo. Pambihirang anghel ang laki. Ang tanong kapatid, nasaan ka ngayon? Nasaan tayo? Saan? Nasa mundo pa lang tayo eh. Hindi nyo ba inisip gaano kalaki ang mga kalawakan? Mayroong mga planeta na million times ng laki ng mundo. Allahu Akbar. Ang Diyos natin nandun pa sa pinakataas ng mga kalawakan na yan. Ganun kalaki ang Diyos natin, baka kala nyo. Tulad sa atin, kaliliit ng mga Diyos, ganito lang kalaki, iba. Hindi ba para-parehong size? Ang original na mga anghel ay malalaki. At mayroon dyan mga anghel, may kanya-kanya sila mga tungkulin. Tulad ni Anghel Gabriel, si Anghel Gabriel ay naghahatid ng mga mensahe mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga propeta. Tulad pinadala sa halimbawa kay Abraham, Moses, kay Noah, kay Jesus, kay Propeta Muhammad SAW. Iyan ang kanyang trabaho, maghatid lamang ng revelasyon. At mayroon din naman mga anghel na nagbabantay ng pintuan ng paraiso at pintuan ng impyerno. Mayroon din naman mga anghel na kumukuha ng ating mga kaluluwa kung halimbawa nakatakda na tayo na mamatay. At may dalawang anghel dito sa ating balikat. Dito. Ito'y sumusulat ng ating mabuti at masamang gawa. Sa kanan mo ang sumusulat ng mabuti mong gawa. Sa kaliwa naman ang sumusulat ng iyong masamang gawa. At ang kagandahan dito na pabor sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag gumawa ka ng isang mabuti, isusulat sa iyo ng Diyos, ng anghel mo dito, ng 10 times, hanggang sa 300 times, 700 times. Ngunit kapag nagkasala ka ng isang kasalanan mo lamang, isusulat ng anghel mo sa kaliwa. Pero yung pabor sa atin ng Diyos, ganyan tayo, ganyan tayo minahal ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan. Ngunit ang problema nating tao, masyado tayong rebellion. Rebelde tayo sa ating Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangalunya. Wala, ginagawa natin. Pero ganun pa man, dahil tayo ay first class na linikha ng Diyos, pinapatawad ang ating kasalanan. Basta't huwag lamang natin siya'y pagtatambalan. Ang ating kasalanan, pinapatawad niya. Gaano man kalaki itong kasalanan natin nagagawa. Ikaw ng pinakamasama na tao sa balat ng lupa. Kapag ikaw ay nagtauba o nagbalik loob ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, patatawarin lahat yan. Ganon tayo, kamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero hindi natin naintindihan, hindi natin naunawaan. Nagmamayabang pa tayo, nagmamataas pa tayo. Wala tayong gasino ba tayong tao lamang? Subhanallah. Okay, pangatlo na paniniwala ng mga Muslim. Ang mga Muslim naniniwala sa mga kasulatan. Bukod sa Quran na ito ay mayroong mga naunang mga kasulatan. Mayroong mga naunang kasulatan dito, bukod sa Quran. Baka akala natin ito huling kasulatan at hindi Biblia. Tandaan natin na hindi Biblia ang kasulatan na ipinadala ng Diyos sa mga nauna.
Kaya bakit tayo nagkaroon ng problema? Nagkahati-hati tayo at nasamba natin si Jesus, nasamba natin ang mga tao dito, mga rebolto. Sapagkat ang ating binasa, ang pinagkuhanan natin ng ating doktrina ay hindi nagmula sa Diyos, kundi sulat lamang ng mga tao. Ang unang ipinagkaloob ng kasulatan, pinagkalooban ay si Propeta Abraham. Tinatawag yan na suhop or scroll of Abraham or kalatas sa Tagalog. Kapag si Propeta Abraham nangangaral patungkol sa Diyos, ang kanyang pinagkukuhanan ng kanyang batas o kasulatan ay ang tinatawag na suhop. So ito yung guide natin. Kung sa gamit, ito ay ating manual. So kapag ang manual mo ay mali ang iyong nagamit, masisira ang iyong pamumuhay. Maaring maligaw ka at napunta ka sa ibang Diyos-Diyosan na pagsamba, kung sino-sino sasambahin mo at kung paano ka. Malilito ka, maliligaw ka. Ngayon nung mawala si Propeta Abraham, pinadalhan si Propeta Moses na tinatawag na Torah o Taurat. Hindi Biblia ang tawag doon, sa pinadala kay Moses. Dito sa Taurat na ito o Torah, ibinigay ng Diyos ang 10 utos. Exodus 23 hanggang 5. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Batas ng Diyos yan. Pangalawa, huwag kang gagawa ng anumang inanyuan o kawangis man ng anyo sa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig. Ipinagbabawal ang paggawa lang. Ano ginawa ng ating mga pare? Hindi lang gumawa, sinamba pa. Kaya makikita mo yung Nazareno na yan, walang kaibahan ng kapanahonan ni Moses. Nung umakyat si Moses para kuhanin ang batas, pagbaba niya ang kanyang mga tao ay gumawa ng gintong baka at sinamba. Kaya nagalit si Moses. Kaparihas lang. Mas may halaga pa nga yung nung kapanahon ni Moses dahil ginto eh. Itong sa Pilipinas na ating pinaghahalik-halikan ng kakandahuhubo-hubuan na lang yan dyan, natatanggalan ng mga brief o anuman short. Sa nag-aagawan sila para daw makapagpunas ng ng panyo nila dahil pampagaling daw yan. Payag ba kayo doon, bro? Payag ko. Sino bang dito naka-experience niyan? Nakipaghablutan doon sa lubid. Kasi raw magpapagaling. Kung totoo yan, dapat ginawa nila yan noong pandemic. Dinala nila sa mga hospital yan. Doon dapat pinapahalik nila, pinapayakap-yakap nila, may mga sakit, nakatulong pa sila doon. Bakit nila ginawa yun? Ibig sabihin, hindi totoo, kasinungalingan lamang. Na. Mapimaktuhin na. Hindi na hinakalkal mo. Ayun. So ito mga kapatid, hindi nga sa tayo pinagbabawalan ng gumawa. Ngunit ang ating mga mangangaral ay sinubrahan. Hinigitan pa. Hindi lang gumawa, sinamba. At yan ay ginawa pang negosyo. Biruin mo, ang gumagawa nitong santo na ito, habang gumagawa umiinom. At ang kaputong nitong ginawa niya, pinanggatong maaari kung anong pinanggawa. Dinamitan lang at pininturahan. Sinamba natin. Kabilang na ako nung araw niyan. Alhamdulillah. Ako ngayon ay nakalaya na dito sa sa ganyang paniniwala o panampalataya. Allahu Akbar. Okay. Pang-apat ay ang paniniwala sa mga propeta at sugo. Itong mga sugo na ito at propeta, mga tao na tulad natin. Namamatay, natutulog, kumakain, lumilipas. Ngunit kaiba sila sapagkat sila pinili mula sa
mabuting lahi. Saan ang gahing pinanggalingan ng maraming propeta? Mula sa lahi ni Propeta Abraham. Sa kanyang dalawang anak, na si Propeta Ismail at si Propeta Isaac. Itong dalawa na ito, dito lumabas kay Propeta Ismail si Propeta Muhammad. At dito naman kay Propeta Isaac, lumabas si David, Moses at Jesus. Alayhisalam. Kung tutuusin dito si Jesus at si Propeta Muhammad sallam ay magpinsan, may kalayuan na lamang. Kaya ang lahi nila ay iisang pinanggalingan. Pero makikita mo, sa ating kapanahonan ngayon, hindi sila nagkakasundo. Anong dahilan? Dahil sa politika. Nawawala na ang aral. Magkadugo, bakit sa atin, magkakapatid nga, nagpapatayan. Dahil sa pag-aagawan sa mga lupa, mga mana. Normal sa tao yan. Ngunit ang mga propeta ay hindi sila nag-iba-iba. Ang kanilang mga sumunod na lahi na lamang ang gumawa ng mga paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami ito mga propeta na ito. Mula kay Adam, yung unang tao na likha ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa pinakahuling propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tandaan natin, 124,000 prophet and messenger, isa man dito sa mga propeta na yan, wala naging Roman Catholic, Iglesia ni Cristo Buo, naging Saksi Nueva, El Shaddai, SDE at kung ano. Wala. Isa lamang ang kanilang relihiyon. Isa lamang ang kanilang relihiyon na kanilang ipinangaral. Ito'y tinatawag sa Arabic na Al-Islam. Bakit? Sapagkat isa lamang ang Diyos na nagpadala sa kanila. Kung saan henerasyon sila ipinadala. By generation yan. Hanggang sa dumating sa ating henerasyon. At dito, nagwakas kay Propeta Muhammad sallam ang pagpapadala ng sugo. Dito na kinumplito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang batas. Kaya sabi ng Diyos, Bismillahirrahmanirrahim, mababasa sa Quran, chapter 5, verse 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sa ating wika, sa araw na ito ay ginawa kong ganap at tinubos ko ang aking paglinghap sa inyo at aking itinakda ang Islam bilang inyong way of life na isinalin to relihiyon. Ang Islam ay hindi lamang relihiyon. Ang Islam ay panuntunan ng buhay kung paano ka mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Paano ka kumain, paano ka uminom, paano ka matulog, paano ka magtrabaho, paano ka manamit, paano ka magdasal. Lahat yan itinuturo sa atin ng Islam. Bagi pagpunta ng kubita, makikita ninyo dyan, mga binibigas pagpunta ng kubita. Pagkatapos ng lahat yan, kompleto, walang isa man na kulang. Ngayon, kapag isinagawa mo ang Islam, isinabuhay mo Islam, ikaw ay hindi makagawa ng mabigat na kasalanan. Magkakasala ka, bilang tao. Ngunit yung mabigat na kasalanan, hindi mo magagawa. At ikaw ay magiging matuwid na tao. Magkakaroon ka ng kapayapaan ng iyong puso at masaganang pamumuhay. Ganon ang aral ng Islam. Mabigat sa una, mahirap. Totoo yan. Bakit? Hindi tayo sanay. Pero mo, madaling araw, babangon ka, sarap ng tulog mo. Sa kinakailangan mong sundin ang mga batas ng Islam, ang sala ang napakahalaga. Kinakailangan bumangon ka 5 times, hindi ka sasala habang nabubuhay ka. Pupunta ka ng mga mga mabubuting gawain ang gagawin mo. Iiwasan mo ang mga tukso, mga kasalanan. Pero bakit may mga Muslim na gumagawa ng kasalanan? Sabi, mga Muslim gumagawa ng kasalanan naman. Totoo yan, mga kapatid. Ang Muslim ay tao na katulad ng Kristiyano. Bakit mayroon bang Kristiyano na lahat ba ng Kristiyano ay perfecto? Lahat bang Kristiyano mabubuti? May mabuti, may masama. Ganun lang sa mga Muslim. May mabuti na masama sa mga Muslim. Dahil bakit? Mga tao yan. Ako, huwag niyo ako tingnan. Hindi kayo magmumuslim pag tinignan niyo ako.
Bakit? Nagkakamali ako, nagkakasala ako eh. Dahil tao lang ako. Tingnan nyo ang aral ng Islam, ang Quran, at ang sunan ng Propeta Muhammad SAW, ang aral. Kapag sinunod mo ito, maniwala kayo sa akin kapatid, hindi kayo makakagawa ng mabigat na kasalanan at ipagkakaloob sa inyo ang gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang paraiso pagdating sa araw ng paghuhukom. Ayaw ba natin ng paraiso? Of course, lahat tayo may gusto. So ito ang daan, ang Islam. Kaya mula dito, sa Quran na ito, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Chapter 3 verse 85. Ang meaning, anong meaning? Sabi niya, ang sinumang magtayo or gumawa ng relihiyon maliban sa al-Islam, ito hindi sa kanya tatanggapin, at sa darating na araw ng paghuhukom, kabilang siya sa mga magiging talunan. So tandaan natin mga kapatid, dalawa lamang ang ating patutunguhan sa kabilang buhay. Paraiso lamang at impyerno. Wala ang tinatawag na purgatorio. Hindi ito totoo. Ito ay haka-haka lamang ng mga mangaral natin. Dalawa lang. So kapag hindi tinanggap ang iyong relihiyon na kinabibilangan, saan ang punta mo, bro? Kung hindi tinanggap, impyerno. Nakakalungkot, malamang. Hindi ako may sabi, hindi si Propeta Muhammad SAW, kundi ang ating tagapaglikha. Allahu Akbar. At ang panglimang pananaman o paniniwala ng mga Muslim, ang tinatawag na huling araw. Itong mundo na ating nakikita na napakaganda. Lahat na ating hinahangaan, maglalaho lahat yan. Darating ang araw, tayo ay huhukuman. Ano man ang ating nagawa dito sa mundo habang tayo buhay pa. Sapagkat ang ating nagawa dito sa mundo na ito, hanggat hindi pa tayo inaabutan ng kamatayan, ito ay itinatala sa atin. Kaya kung ikay matalino, gagawa ka ng maraming mabuti dito sa mundo habang nandito pa tayo. Para pagdating sa kabilang buhay sa araw paghuhukom, wala tayong pagsisisihan. Kundi abagkos, ang ating matatamo ay ang kaligayahan na walang hanggan. Lahat tayo mga kapatid. Ang mundo na ito hindi atin. Magwawakas ito. Lahat tayo ay aalis sa mundo na ito. Hindi tayo taga rito ng mundo na ito. Hindi ito atin. Tayo ay naglalakbay lamang sa mundo na ito. Andito lahat ang mga pagsubok. Dito ikaw ay maligaya, minsan ikaw ay pighati, kalungkutan, kasawian, lahat dito sa mundo na ito. Ngunit sa kabilang buhay, ang naghihintay sa iyo kapag ikay sumunod, sumuko, tumalim at nagpasakop sa nag-iisang Diyos, ang naghihintay sa iyo, ang gantimpala ay paraiso. At ang panghuli, ang tinatawag na qadar o kapalaran. Ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, ito ay nalalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maging ito man ay masama o mabuti, kinakailangan tanggapin natin. Sapagkat ito parte ito ng ating tinatawag na kapalaran. Hindi dapat tayo sisihin ng kung sino man. Wala. Kabaliktaran pag sa atin sa mga hindi Muslim. Pag may dumating na problema sa kanyang pamilya o ano man, sisihin niya ang Diyos. Sabi niya, Diyos ko naman. Ang buti naman na mabuti naman kami. Yung kapitbahay namin na walang hiya, bakit hindi pa yun? So hindi yan kinukustyon ng mga Muslim. Bagkos, sinasabi lamang ng mga Muslim kapag nilatnan sila na halimbawa ng problema, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa ala ako nagmula, sa ala ako ay magbabalik. Kinakailangan tanggap natin mga kapatid. Wala tayong dapat sisihin sinuman. Sapagkat yan ay parte ng ating buhay. Minsan maaaring mga pagsubok sa atin to. Ngat ito naman halimbawa ay makakabuti para sa atin sapagkat minsan tayong tao ay nakakalimot kapag tayo nananagana, nakakalimutan na tayo meron pala tayong Diyos. Samantala, kung ikay tunay na Muslim, maging ka may masagana o naghihirap,
hindi ka makakalimot sa pag-aalala mo sa Diyos, sa pagsamba, sapagkat iyan ay makakabuti para sa iyo. Sumalinaw sa inyo mga kapatid, ang limang haligi ng Islam. Malinaw. Meron ba magtatanong? Bakit nalungkot kayo? Nagutom na? Nagutom na? Hindi ka magmerienda. So yun ang ating topic mga kapatid na insyaallah naidagdag natin sa ating kaalaman. Sapat kung kayo ay natulog lamang, sigurado na wala kayong matututunan kundi muta. So maraming salamat sa inyong pakikinig sa akin. Munting nagano ka na bro? Meron ka lang. So sa inyong pagpunta dito, maraming salamat sa inyo lahat. Naway ang gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapasa atin lahat at buksan ang inyong mga puso sa landas ng Islam. Kapag kinyo ito tinanggap, pag ito isinabuhay, kayo ay magtatagumpay. Ngunit kapag hindi nyo isinabuhay, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang bahala sa inyo. Kung kayo ay patatawarin o hindi, wala akong karapatan doon maghusga ninyo. Alam ko, minsan, mahirap sa mga tulad natin na bagong dating dito sa Saudi Arabia, bagong yakap sa Islam, hindi pa natin alam ang bagay-bagay. Ngunit yan ay hindi naman yung kasalanan ang inyong kamalian na nagawa sapagkat normal lamang yan sa tao